Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salnian. Don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers and listeners dito po sa Bishop Channel, sa Facebook. Ang kapayapaan at habag diyan ng Diyos na kasama sa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, patuloy po tayo at magpasalamat sa Panginoon sa palibagong araw na naman is December 18, 2023. Kapatid, this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God because God is good all the time. Kapatid, hallelujah, ito po yung lingkod, Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, patuloy po tayo na nangaral po ng salita ng Diyos at nag-aaral po tayo para po na mapalago talaga ang ating karunungan kung kaalaman mula sa Diyos. Kaya ay natin pinalagpas ang panahon mga kapatid, no? Patuloy po tayo na nangaral ng salita ng Diyos para po makita po, no, ng Panginoon na ating paglago at ng mga tao na talagang mayroon tayong alam ng salita ng Diyos para po na makita ng tao talaga ang ating paglago mga kapatid, na ito po ang nagpapatunay na ang mga tao nakikinig sa atin ay maniwala po sila, sapagkat sa Biblia po ang ating aral, hindi po sa ating karunungan. Kaya mga kapatid, sinabi naman ng aklat na itong ginawa natin, maliligtas po tayo at ang nakikinig sa atin. Sa 1 Timothy chapter 4 and verse 16, mga kapatid, ito po sinabi ng mananaklat. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Mga kapatid, no? So kaya mag-ingat tayo. Tayo po nangangaral ng salita ng Diyos, mag-ingat po tayo na pumuhin magtuturo tayo, magpatuloy tayo sa gawain natin ito bilang pastor. Kaya ito mga kapatid, pinaparating talaga ang mensahe ng Diyos para po sa ikalalago natin. So pagka nalago tayo at makita na sa libutan ang paglago natin mula sa karunungan ng Diyos, hindi po sa karunungan natin na ito po ay nasa maging pastor po tayo para marunong po tayo. Hindi po ang karunungan natin galing sa Diyos, hindi po ito natin hinihiling, ito po ibigay lang po at tinanggap natin na ating katungkulan bilang pastor. Kaya kailangan natin gawin mga kapatid, gawin natin ang katungkulan natin bilang pastor. Sapat sinabi ni Apostol Pablo in chapter 4 verse 15 dito sa 1 Timothy, gawin mo ang mga tungkulin ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. So mga kapatid, kaya kahit nakapagmaneho po tayo, itong mga minuto ay napaka-importante po ito kasi nagtrabaho tayo dito, busy po tayo. Kaya kasi itong paraan, nakapagmaneho tayo, ginagamit natin ang mga minuto na kahit pa paano makapag-post po tayo na ating mga video dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, para po na hindi po masayang ang panahon, ang seconds, minuto ng buhay natin. Sapagkat ang kamatayan natin, hindi natin alam kung kailan tayo, mga kapatid, hallelujah, mamatay. Dahil po, ito po ang Diyos po ang naghawak, no? Siya po ang hawak ng susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kaya mga kapatid, dapat alam natin na dahil po siyang hawak, wala tayong magagawa kundi na doon tayo, mga kapatid, hallelujah, lalapit sa may hawak ng susi ng kamatayan dahil nais natin mabuhay pa. Kaya yun talaga, alam po ng Diyos yan, na yun talaga ang ating layunin, na nais pa natin mabuhay. Kaya nakagising pa tayo dahil po yun po hangad natin na sana bukas, lubin ng Diyos, ay makamtan natin ating mga hinahangad, ating mga pangarap, dahil po may pangarap talaga tayo sa ating bawat isa. Sinabi sa Pahayag chapter 1 verse 18, mga kapatid, Ko'y buhay magpakailanman, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Mga kapatid, no? So, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako at hindi na mamatay
nasa ilalim na aking kamay ang kapangyarihan ng kamatayan at ng lugar ng mga patay. Ito po ang ilagyan ng mga kaluluwa ngayon. Ito po ang tinatawag na daigdig ng mga patay. So nandoon ngayon ang mga kaluluwa na nakakulong, at saka nandoon ang kaluluwa din na sa paraiso. Nandoon yung kaluluwa din na nandoon na po sa nag-aalab na apoy. So yung mga kapatid, sinabi ng Panginoon, nasa kapangyarihan ko ang kamatayan. So kaya wala po tayong magawa kahit na po ano pa ating gagawin. Kapatid, sa limutan may iwasan ng kamatayan. Hindi natin may iwasan ng kamatayan sapagkat darating lang po yan ayon po sa pasya ng Panginoon. Dahil po talaga ang Panginoon po ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya napaghandaan po lang natin mga kapatid, ating pa rin sa limutan. Pinaghandaan po natin sapagkat siya may alam mga kapatid kung kailan mamatay ang tao. So yan po mga kapatid, alam po natin yan. So lumapit po tayo sa Diyos na siya may hawak ng susi ng kamatayan sapagkat yun po sinabi ni Psalmista David in Psalms 90 verse 3. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So tama po mga kapatid, tandaan po natin, siya ang magpasya, no? Kasi ang ating buhay parang isang gabi lang na lumilipas. Kasi minsan marami tayo talagang hinahangad, pinapangarap. Mga kapatid, minsan po natin na kamit ang pangarap natin hinahangad dahil po na ang kamatayan talaga ay darating lang po yan. Dahil hindi po natin nasahan sapagkat siya ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao at binabalik tayo sa lupa sapagkat sa lupa tayo nagmula mga kapatid. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So wala tayong magawa kapatid. Tandaan po natin ang 1,000 taon sa atin parang isang araw lamang sa Panginoon. So kahit ilan taon na po tayo sa limutan, parang isang araw pa lang sa Panginoon. So kaya ang ating buhay parang anino lamang. Ito ay lilipas mga kapatid dahil ganoon po ang ating buhay sa limutan. Kahit 100 na po tayo, parang isang araw lang yan. Parang ibig sabihin mga kapatid na akala natin matagal natin sa limutan, pero sa Panginoon po parang isang araw pa lang yan sa kanyang paningin. At kaya siya ang nagpapasya. Kung natuloy pa tayong buhay, ayon po sa pasya ng Panginoon mga kapatid. Ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lang na lumipas sa inyo o parang ilang oras lang sa gabi. O yan po mga kapatid, 1,000 taon sa atin, parang isang araw lumipas sa harapan ng Diyos. Parang isang ano lang mga kapatid, ilang oras lang na lumipas ng gabi. Yan mga kapatid, napaka halaga po talaga ng buhay natin ngayon na dapat natin ito gamitin natin ang ating pamumuhay para po sa Panginoon sapagkat kung sakaling man alisin na tayo ng Panginoon, dapat ay alam po natin ang ating pupuntahan sapagkat ang kaluluwa mga kapatid doon sila ng lupa, tatlo po ang kinalagyan po doon. Tatlo po ang kinalagyan maliban sa impyerno, sila ng lupa hindi pa yung binuksan kasi buksan na po yung impyerno pag araw na po ng hatol. Pero ang kalalagyan ng kaluluwa ngayon pag namatay po tayo, tatlo po mga kapatid ang lalagyan ng kaluluwa doon sa ilalim ng lupa. Na una, sa panahon po ni Noah ay talagang hindi na napalataya ang mga tao na nangaral si Noah ng katuwiran, pero hindi pa mga tao na pinapansin po si Noah. At yun po ang dahilan, nakakulong po sila. Yung mga tao na kapanahonan ni Noah. Nang sa panahon ni Moises, mayroon naman tinatawag na paraiso ng kaluluwa at saka mayroon naman ng alab na apoy. Na yung nakulong po mga kapatid na mga kaluluwa, yun lang po ang mga tao na hindi po sila sumampalataya sa kapanahon ni Noah na gumawa po siya ng daong. Ito po nakakulong mga kapatid. Ito pinunta ng Panginoon nang kasi siya po ay namatay 3 araw 3 gabi at doon siya pumunta sa mga kaluluwa nakakulong po doon, no, mga kapatid. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Pakinggan natin. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya,
habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Mga kapatid, 8 tao lang sumampalataya sa panahon ni Noah. 8 tao lang po sumampalataya sapagkat 8 lang po silang gawa ng daong. So kung yung ibang tao tumulong po kay Noah sa paggawa ng daong, ibig sabihin tulad ni Noah sila na may panampalataya. Pero ang nakita ng Diyos sa panahon ni Noah, 8 tao lang ang nagkaroon ng panampalataya at nakasakay sa daong. Mga kaluluwa, mga kapatid, yan pong kaluluwa na panahon ni Noah na sila po ay nalipo lang baha, nakakulong sila ngayon. Ito naman ang kaluluwa, mga kapatid, na sinulat ni Lucas na may 2 kalalagyan ni Lazaro at saka ang isang mayaman. Ito naman ang kalalagyan ng kaluluwa din, no? Sa 16, 22, 26 dito po sa Lucas. Pakinggan natin, mga kapatid. Ito po din ang kinalagyan ng kaluluwa ng panahon na po ng time of Christ. Ito na, mga kapatid. Pakinggan natin 22, 26 Kabanata 16 dito po sa Lucas. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan." 26. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Ayan, mga kapatid, no? Sa panahon ni Noah, ang lahat po na nalunod ng baha, nakakulong sila ngayon. Now, after Noah, from Abraham hanggang sa pagbalik ng Kristo, hanggang sa ating panahon ngayon, mayroon pong kalalagyan ng kaluluwa na tinatawag na paraiso, no? Ito po ay pinapangako ng Panginoon Kristo sa taas sa cross sa isang kriminal. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. So may paraiso sila ng lupa. Ito po ang paraiso, kinalagyan po ng kriminal at ni Lazarus na kinalagyan ni Abraham. Pero ang mayaman, doon siya sa Hades kung nag-alab na apoy. So yan na po ang ating pinapangaral ngayon na dapat naiwasan natin yan na lugar, mga kapatid, na nagtinatawag ng mayaman, nandito ako sa naghihirap, no? Kahirapan. Naghihirap po ang isang mayaman sa nag-alab na apoy. Ito, mga kapatid, ang sinabi sa 16:24. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." So yan, mga kapatid, doon po kaagad dinala ang kaluluwa ng isang mayaman sa nag-alab na apoy. Hirap na hirap siya doon. Now, tanda po natin, si Lucas po, sumulat po ito ng 56 AD. Now, until now, 2023 na ngayon. So, ilang taon siya naghihirap ngayon? Hanggang ngayon is 1963. Kapatid, ang tagal na po naghirap ng mayaman na kaluluwa hanggang ngayon, at hindi kailang yan mabuhay naman siya muli pero papunta na impyerno, sapagkat ang lahat nakalagay dyan sa nagalab na apoy, yun na po ang hatol na patuntahan talaga ng isang tao na sa kanya pamahay sa sanlibutan ay napasasa po sa kalayawan. Tulad ng mayaman, wala po silang panahon sa Panginoon kasi pinatunayan niya yan, mga kapatid, na humiling po siya kay Abraham na pagkataon. Ang sabi ni Abraham, nandun na po si Moises ang mga propeta, makinig lang sila. Pero ang sabi ng mayaman, hindi po sila makinig. Pakinggan natin sa 27 hanggang po sa 30 dito po sa Lucas 16. Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham,
nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, 30. hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung... Ano daw? Hindi sila makikinig doon, Ama Abraham. Suminintos na habang sila ay buhay, walang panahon sila sa Panginoon. Ulitin natin sa 16:30 sa Lucas. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. So maliwanag na ang pamahay po talaga nila, itong mayaman hanggang sa 5 niyang kapatid at ama, wala silang panahon sa Panginoon. Kasi ang sinabi niya, hindi po sila makikinig. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Yung pala pamuhay nila, wala silang time sa Panginoon. Kasi kahit na pagsabihan, hindi po sila makikinig ang mga Abraham. Kasi alam niya, kasi kasama kapatid niya ito at saka ang ama niya na buhay pa ay sabi niya, papuntahin na lang sa bahay ng aking ama, may 5 akong kapatid na buhay, no? 27. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. So yan po ang kahilingan ng isang mayaman. Ay mga kapatid, dapat paghandaan natin ang lugar na yan. Nasa na po, huwag tayong mapunta doon sa kalagyan po ng isang mayaman, sapagkat nakiusap talaga siya, kapatid, tungkol po sa kanyang 5 kapatid na buhay at ang kanyang ama, na papuntahan na lang doon sila sa Lazaro. Baka pati sila makapunta doon sa dako ng pagdurusa. Ayon po sa Lucas chapter 16, 27-30, ito po mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. So mga kapatid, maliwanag po sabi ni Amang Abraham na dapat nandoon na po si Moises, mga propeta, dapat pakinggan niya ang mga iyon. Pero ang sagot po ng mayaman, ito mga kapatid sa 30. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. So maliwanag po na yung mga kapatid niyang buhay pa at ang kanyang ama, hindi pala sila nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po sila tumatanggap ng mensahe ng Diyos habang pa siya ay buhay. Kasi alam po ng mayaman, ng kaluluwa, na yun pala ang kanilang pamuhay habang buhay pa siya kasama ng mga kapatid, na 5 kapatid niya at ama, hindi po sila nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat maliwanag po ang sagot niya, hindi po sila makikinig. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. So, kung may patay na pumunta sa kanila, magsisi ang mga iyon. Kasi, ang sulat ni Moises at ng mga propeta, kapatid, ito talaga ay ayon po sa Biblia. Pero, ang gusto ng mayaman na may patay na muling mabuhay para may prove po nila na may impyerno talaga at may paraiso, mga kapatid. Pero hindi talaga pwede, sapagkat ang nasulat na ay nasulat na. At hindi ko kaya baguhin paano pang paraan ng tao. Kasi paraan po ng mayaman yun. Papuntahin mo sila sa doon sa 5 kong kapatid, ayon po sa 27, chapter 16, dito po sa Lucas. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki. So, parang bigyan babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito. Tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. Yan po mga kapatid. Ito na po, nakasulat sa Biblia pa ito. Baka po na kumpiyansa po tayo. Yung pala, umaasa po tayo sa ating karunungan, kalagayan, kung ano pa ating karunungan na nakamtan sa limutan. Pero hindi natin alam
na lugar pala doon naghanda na po ng Panginoon sa mga tao na wala po silang panahon sa Panginoon. Kasi ang sabi po sa 30, hindi po sila makinig ang mga Abraham. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon ang mga Abraham. So alam po ng kaluluwa ng mayaman na ang pumuhay pala nila, wala po silang time sa Panginoon. Natulad sa ating panahon ngayon, kahit na po araw tayo mag-post na mga video para po na maparating po natin ang mensahe ng Diyos, pero hindi po lahat talaga ay nakikinig at sumang-ayon. Kasi ang sabi niya, hindi po sila makinig ang Abraham. So meaning to say, yung limang kapatid na buhay niya, nanganganib din na makapunta sa kanyang dako na kanyang kinalagyan. Dahil po, yung pala ang pamuhay nila. Kasi nagmamakaawa siya. Sabi niya sa 28, sa chapter 16 sa Lucas, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. So, naghihirap na nga ang isang kaluluwa ng mayaman, pero ayaw niya na yung 5 kapatid niya at sa kanyang ama mapunta roon. So, kahit na po kaluluwa na po siya, pero doon na po niya na ranasan ang tindi ng kanyang awa ng kanyang 5 kapatid at ng kanyang ama. Sapagkat ang sabi niya, pauwiin mo sa bahay ng aking ama, ayon po sa 27 chapter 16 sa Lucas. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon ang mga Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. So papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. 29. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon ang mga Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. So, sa kahilingan po ng isang kaluluwa, kay Ama Abraham, nalaman ni Ama Abraham ang isip ng kanyang mga kapatid. No? Kahit na po kung kaluluwa sila, pero alam ni Abraham din bilang propeta ng Diyos kung ano ang ugali ng kanyang kapatid. Na kahit na po kung may patay na mabuhay, hindi sila talaga magkaroon ng pagsisi. Pakinggan na si 31, ang sinabi ni propeta Abraham. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. So nakita din ni Abraham na kahit na daw kung hindi sila makinig ng sulat ng mga propeta ni Moises, kahit pa na may patay na muling mabuhay, hindi sila maniniwala. No? Kapatid, tandaan po natin, hindi sila maniwala ng aral kahit na may patay na muling mabuhay. Kaya ngayon, kahit na po na alam natin po na Kristo talaga muling nabuhay sa mga patay, hindi lahat na tumatanggap din ang aral ni Kristo, ating Panginoon Kristo, ay tumatanggap. Kaya may mapahamag talaga. Kasi nakita na po ito ng Panginoon sa kasama pa ng mga apostol, ayon po sa Mateo, Kabanata 24, talata 4 na po at 41. Ito ang sinabi ng Panginoon habang kasama ng mga apostol, mga kapatid. 40-41 dito po sa Mateo in chapter 24. Pakinggan natin. Sa araw na iyon, kung may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ito po, kasama pa ng apostolis pa ng Kristo, talaga nakita na po niya ang kalagayan natin ngayon na may mga tao talaga na hindi sumampalataya ng aral po ng Panginoon Kristo, kahit na po muli siya nabuhay sa mga patay. Kaya marami po mga tao din ngayon, kahit alam na po natin na namatay po ang Panginoon Kristo dahil po sa ating kasalanan, hindi natin nanampalataya at naniwala po sa mga aral po na napakinggan galing po sa Biblia. Kasi hanggang ngayon marami pa rin ang mga suwail, marami pa rin ng kasamaan, at alam na po nila ng Panginoon Kristo na parito upang turuan tayo na narapat na pamuhay, upang na malaman natin ano ang purpose na naparito pa ni Kristo. Mga kapatid, naparito po siya upang ipako sa cross at siya magdurusa dahil po sa ating kasalanan. Pero hindi po lahat talaga, mga kapatid, sapagkat nakasulat na po dito na 2 lalaki sa uma, isa kukunin, isang maiwan. 2 babae sa galingan,
kukunin, isang maiwan. So nakita na po ito ng Panginoon sa panahon natin ngayon, hindi tagal lahat ay nagkaroon ng pananampalataya. Ito yung pinatunayan ni Pablo sa 2 Thessalonians. Sa 2 Thessalonians in chapter 3 verse 1 up to 3. Dito po sa 2 Thessalonians. Pakinggan natin mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar, katulad ng pagtanggap ninyo. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao, dahil hindi lahat ng tao'y naniniwala sa itinuturo namin. So, ipanalangin din kami na maligtas kami sa masamang mga tao. No? Masama at makasalaan ng mga tao dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala ng itinuturo namin. So kaya, totoo po yan. So pagkat sinabi na nga ng Panginoon, dalawang lalaki sa uma, isang maiwan, isang kukunin, dalawang babae sa galingan, isang kukunin, isang maiwan. So yan na po, nakita na po ng Panginoon, panahon pa po niya nagto sa lupa, siya po nangaral sa mga apostolis. Ito'y sinulat na nga mga kapatid sa Mateo 24:40-41. Kasi Apostol Pablo din ay humingi ng panalangin sapagkat para maligtas siya sa mga tao masama, no? Masama na makasalaan ng tao dahil hindi lahat ng tao ay naniwala sa mga tinuturo namin. So talagang mga kapatid, kahit mag-oras tayo mag-live, mag-post tayo ng mga video sa YouTube channel, sa Facebook, hindi lahat talaga interesado ng salita ng Diyos sapagkat ang ininteresa nila yung mabusog, maligaya, masaya palagi, abundan po sila ng pangailangan. Yun ang po hangad ng tao sa salimutan. Pero hindi po lahat ng tao yun talaga hangad. Kasi mayroon talagang tao din na nasigasig din sila sa paghanap sa YouTube channel, sa Facebook ng salita ng Diyos para magkamit talaga ng tunay ng kaligtasan. At yun po mga kapatid ang nais ng Panginoon na parating po sa atin ang kanyang mensahe para po kahit paano malaman natin ating katayangan. Ito po ang mayaman, nandun na po sa nag-alab na apoy. Mga kapatid, hindi na po siya mabago ngayon. 56 AD nagsulat na po si Lucas. Hanggang ngayon sa panahon na ito, nandoon pa rin siya sa nag-alab na apoy. At kung muli man siya mabuhay sa araw ng pagkabuhay ng mga patay, papunta na po siya sa impyerno. Kasi ngayon pa lang, hinatulan na po siya ang kanyang kaluluwa doon sa nag-alab na apoy. At yan ang pinakausapan niya si Amang Abraham na sana po huwag mapunta doon ang kanyang kapatid sapagkat hirap na hirap siya doon, mga kapatid. 16:24, mga kapatid, sinabi dito mga kapatid, hirap na hirap siya doon. Hirap na hirap. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Diba? Ikaw, kapatid, sa iyong palagay, itong ilagyan ng mayaman, hindi ba tayo papunta doon? Kumusta man kapatid ang pamuhay natin? Nakinig ba tayo sa aral ni Moises ng mga propeta? Mga kapatid, kung hindi, ito ang kalalagyan natin. Pero makinig tayo at gawin, naiwasan po natin ito. Sapagkat ang sagot ni Abraham, nandoon na si Moises at ang mga propeta. Makinig lang sila. Pero ang sagot ng mayaman, hindi po ang mga Abraham. Hindi po sila makikinig doon. So meaning to say, na habang buhay pa ang mayaman, ganun po ugali pamuhay nila. Umaasa sa kayamanan, pero sa salita ng Diyos, wala po silang panahon. Bakit mayaman sila? Sabihin natin may negosyo. Hindi man tayo magkasala mga negosyo tayo. Kung ano ba bakit na mayaman sila? Nangnakaw ba? Hindi natin alam din, nangnakaw ba sila? Pero nakiusap po siya kay Ama Abraham na mapunta niyang kanyang 5 kapatid sa bahay ng kanyang ama. Baka mapunta sila sa dako doon ng pagdurusa. Kasi ito yung sinabi niya sa 27:28 sa Lucas 16. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito.
So yun pala mga kapatid. Kaya ang Biblia ngayon, walang pinintulutan ng Diyos na may mabuhay pa muli. Maliban sa Kristo po na siyang unang binuhay mula sa mga patay para turuan tayo ngayon. Ito po, nagpredict po ang isang kaluluwa, pero kung may patay na muling mabuhay, magsisisi sila. Pakinggan natin dito sa 30. Tumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Kapatid, ngayon, naniwala ba tayo na muling nabuhay na po ang Panginoon Kristo mula sa mga patay? Bakit yan ang salita ng Panginoon pinabaliwala po natin? Talagang papunta tayo doon sa nag-alab na apoy kung baliwalain natin ito. Dahil ito na po ang sagot ni Abraham. Nandoon na si Moises, mga propeta sa 29. Tumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Si Abraham, mga kapatid, propeta po ito ng Diyos. Kahit ang kaluluwa, yung po ang payo po ni Abraham sa isang mayaman, nandoon na po, no? Nandoon na po si Moises, sinulat ni Moises at ang mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Kaya itong mga tao talaga yung nagsasabi na wala na itong kautosan ni Moises. Delikado po ito. Delikado po ito. Si Abraham, kaluluwa na po ito. Pero ang kanyang sagot, nandoon na po ang sulat ni Moises. Suminito kung gusto natin na paraiso mapuntahan natin, huwag tayong mag-iba, no? Sa aral ng mga propeta at ng mga apostol, na ito po ay nagbigay sa atin ng pag-asa tungkol ng kaligtasan. Kaya delikadong katayuan, kahit sino man, kung baliwalain natin ang sulat ni Moises. Tulad ng iba, wala na daw ang Old Testament. Paano natin makamtan ang kaligtasan kung yun ang aral natin? Samantala si Abraham, napakaliwanag po, nandoon na po sa kanila sinulat ni Moises at ang mga propeta. Ito po si Lucas ang sumulat dito. Paano sabihin natin may mga pastor ay magsasabi, wala na po pastor yung Old Testament, New Testament tayo, Kristo na tayo ngayon? Napakatindi po ng parusa na mangyari. Sasabi ng mayaman, hindi po sila makikinig ang Abraham. Ngayon, kung hindi ka makikinig ng sulat ni Moises, hindi ka susunod ng sulat ni Moises, tayo po ng utos na Diyos, paano masiguro maparaiso talaga ang punta natin? Ito po si Abraham, kaluluwa na po ito nagsalita. Sulat po ito ni Lucas, ayon po sa Espiritu Santo. Kaya bilang babala po sa atin, huwag po tayong kumpiyansa sa karunungan ni pastor, kamag-anak mo siya, kapatid mo siya, ama mo siya. Dahil dyan, sunod ka lang ng sunod, ng aral na wala ng kahulugan, wala ng kabuluhan daw ang Old Testament. Mag-ingat tayo sa ganyan, kasi kung hindi niya maligtas ang sarili niya, ikaw pa kaya naniwala sa kanyang aral? Ito maliwanag po, isang babala ito sa atin. Para maiwasan ang apoy na mamatay, huwag tayong magbago ng aral. Kailan susunod tayo kung ano nakasulat sa Biblia na dapat natin gawin. Siya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakadagdag po ito sa atin. Huwag natin hayaan ito mga salita ng Diyos natin napakinggan. Masayang lang po sapagkat ang isang mayaman nang makaawa man siya dahil po sa 5 kapatid niya na buhay, hindi mabago na po ang plano ng Diyos. Ang Biblia lang ang basihan. Wala na pong hinatulutan. Sulat ito ni Lucas. Wala na pong pinatulutan ng Panginoon. Mayroon pang tao na magligaw na ating panampalataya. Ang nakasulat na ay nakasulat na. So mga kapatid, maraming salamat po sa iyong oras, sa iyong walang sawang suporta. I-like and share lang po natin ito ating YouTube channel sa Facebook. Huwag natin kalimutan sa ating YouTube channel, mag-subscribe tayo. Then i-post natin ang notification bell at i-bill on natin sa bagong video live streaming tungkol po na salita ng Diyos na nag-akay sa atin ng kaligtasan. Marami tayong matutunan at dahil dito magkaisa tayo sa pag-asa ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International, magsabi sa isa, grace, mercy, and peace be with you as, bless Christ. Amen.